Minsan, hindi mo na kailangan magtanong kung mahal ka talaga niya. Kasi sa kilos pa lang niya, alam mo na ang sagot. Kapatid, tigil mo na ang pagtatanong. Tigil mo na ang pag-iisip tuwing gabi. Mahal ba talaga niya ako? O sanay lang siya sa akin? Dahil ito ang totoo, ang babae. Kapag mahal ka niya, hindi niya kailangang sabihin. Hindi niya kailangang ipagsigawan sa buong mundo. Hindi niya kailangang mag-post sa social media para patunayan. Makikita mo, mararamdaman mo, lalabas sa mga ginagawa niya, sa mga bagay na hindi niya ginagawa para sa ibang lalaki. Pero narito ang masakit na katotohanan. Maraming lalaki ang bulag dito, hindi dahil bobo sila, kundi dahil abala silang maghanap ng patunay na hindi naman kailangang hanapin. Hinahanap nila ang salita pero binabalewala nila ang gawa. Hinahanap nila ang sigaw pero hindi nila naririnig ang bulong. Si Epictetus, isa sa mga pinakamakapangyarihang pilosopo ng Stoicism, ay may sinabi, "Huwag mong ipaliwanag ang pilosopiya mo, ipamuhay mo." At ganun din ang babae. Ang babae na tunay na nagmamahal, hindi niya ipinapaliwanag ang pagmamahal niya. Ginagawa niya. Kaya sa script na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 bagay, 5 gawa, na ginagawa lang ng babae para sa lalaking tunay niyang mahal. Hindi ito galing sa opinyon ko lang, hindi ito galing sa kung ano ang trending. Ito ay galing sa karunungan ng Stoicism at sa katotohanan ng buhay. At bago pa tayo magsimula, kung ikaw ay lalaking nagdududa ngayon, kung ikaw ay lalaking nasasaktan dahil hindi mo alam kung saan ka nakatayo sa buhay ng isang babae, pakinggan mo ito hanggang dulo. Baka ngayong gabi magbago ang pananaw mo. Narito ang problema ng karamihan sa atin mga kapatid. Lumaki tayo sa mundong sinasabi sa atin na ang pagmamahal ay dapat maingay, dapat laging may sorpresa, dapat laging may I love you tuwing umaga at gabi, dapat laging sweet, dapat laging nakangiti ang babae, dapat laging may effort na nakikita ng lahat. Pero hindi ganon ang totoong buhay. Sa totoong buhay may mga araw na pagod ang babae. May mga araw na hindi siya makapagsalita ng miss kita. Dahil marami siyang iniisip, trabaho, pamilya, mga problemang hindi niya sinasabi sa iyo. May mga araw na tahimik siya at iniisip mo, nagbago na ba siya? May iba na ba? At dito ka nagsisimulang masira. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil sa kwento na ginawa ng utak mo. Sinabi ni Marcus Aurelius, ang paghihirap natin ay hindi galing sa mga nangyayari sa atin. Galing ito sa interpretasyon natin ng mga nangyayari. At tama siya. Maraming relasyon ang nasira hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil ang lalaki ay naghanap ng maling patunay. Naghanap siya ng sigawan, ng drama, ng laging kilig, imbes na tingnan ang tahimik na katotohanan. Alam mo ba kung gaano karaming lalaki ang umiyak sa gabi dahil inakala nilang hindi na sila mahal, samantalang ang babae naman, kising din sa kabilang dulo. Iniisip kung paano siya magiging mas mabuting kasintahan. Yan ang trahedya. 2 tao na nagmamahalan pero parehong nagdududa. Parehong naghahanap ng patunay na nasa harap na nila. At ito pa ang mas nakakatakot. Kapag hindi mo nakita ang mga senyales, kapag hindi mo naintindihan ang mga tahimik na gawa ng babae, ito ang mangyayari. Mapapagod siya, hindi dahil hindi ka na niya mahal, kundi dahil nagsawa siyang patunayan ang isang bagay na ginagawa na niya araw-araw. Nagsawa siyang ipaglaban ang isang taong hindi man lang nakatingin. Naiisip mo ba iyon? Ang babae araw-araw, gumagawa ng mga bagay para sa'yo. Inaalagaan ka, iniisip ka, pinipili ka kahit may iba siyang pagpipilian. At hindi mo man lang napansin. Ganoon ang nangyari kay Marco. Si Marco, 5 taon nakasama si Diane. Tahimik si Diane. Hindi siya yung tipong nagpo-post ng I love you, babe sa Facebook. Hindi siya yung nagpapadala ng mahaba-habang mensahe. Pero tuwing umuulan, si Diane ang nagte-text sa kanya, ingat ka, dala ka ng payong. Tuwing may sakit si Marco, si Diane ang pumupunta sa bahay niya na may dalang sabaw na niluto niya. Tuwing may problema si Marco sa trabaho, si Diane ang nakikinig kahit 2:00 na ng madaling araw. Pero hindi nakita ni Marco ang mga ito. Ang nakita niya, hindi siya clingy. Hindi siya sweet sa harap ng mga kaibigan niya, hindi siya nagsesend ng selfie, kaya naghanap si Marco sa iba. At nang mawala si Diane, saka lang niya naintindihan, ang pagmamahal pala hindi ito tungkol sa ingay. Tungkol ito sa mga bagay na ginagawa ng isang tao na hindi niya kailangang gawin, pero ginagawa niya dahil mahal ka niya. Huli na ang lahat para kay Marco, pero hindi pa huli para sa iyo. Narito na sila kapatid. Ang 5 bagay na ginagawa lang ng babae para sa lalaking tunay niyang mahal. Tingnan mo kung ginagawa ito ng babae mo.
At kung oo, huwag mo siyang pakawalan. Iyon na. Ipinaglalaban ka niya kahit sa sarili niyang isip. Ito ang hindi mo nakikita. Ito ang nangyayari sa loob ng utak niya na hindi niya sinasabi sa iyo. Kapag may nagsasabi ng masama tungkol sa iyo, kaibigan man niya, pamilya niya, kahit ang nanay niya yung babae na mahal ka, depensahan ka niya. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil pinili ka niya. At ang babae kapag pumili ipinaglalaban niya ang pinili niya, pero hindi lang sa labas, kahit sa sarili niyang isip. Kapag nagdududa na siya, kapag napapagod na siya, kapag nasasaktan na siya, may bahagi ng utak niya na nagsasabi, pero mahal ko siya, at pipiliin ko pa rin siya ngayon. Sinabi ni Seneca, ang tunay na katapatan ay hindi yung madali. Ito ay yung pinipili mo kahit mahirap. At iyan ang ginagawa ng babae na mahal ka. Pinipili ka niya araw-araw, kahit hindi mo alam, kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo hinahanap. Tanong ko sa iyo, kailan ka huling lumaban para sa kanya? Kung siya ay lumalaban para sa iyo araw-araw, ano ang ginagawa mo para sa kanya? Pangalawa, pinapakita niya ang kahinaan niya sa harap mo. Ang babae sa mundong ito ay tinuruan na maging malakas. Tinuruan siyang huwag umiyak sa harap ng iba. Tinuruan siyang laging magmukhang okay kahit hindi siya okay. Pero kapag mahal ka niya, tatanggalin niya ang armor niya sa harap mo. Iiyak siya. Magkukwento siya ng mga takot niya. Sasabihin niya sa iyo ang mga bagay na hindi niya sinasabi kahit kanino, ang mga insecurities niya, ang mga pangarap niyang takot niyang sabihin, ang mga gabing hindi siya makatulog dahil sa kaba. Iyan ay hindi kahinaan, kapatid. Iyan ay tiwala. At ang tiwala, iyan ang pinakamatinding anyo ng pagmamahal. Si Epictetus ay nagsabi, walang mas makapangyarihan kaysa sa taong handang maging totoo. At kapag ang babae ay naging totoo sa harap mo, ibig sabihin, ikaw ang pinakaligtas na lugar niya sa mundong ito. Huwag mong sirain iyon. Huwag mong gamitin ang kahinaan niya laban sa kanya. Dahil sa sandaling gawin mo yon, nawala na ang tiwala. At ang tiwala kapag nawala, halos imposibleng maibalik. Pangatlo, inaayos niya ang sarili niya para sa iyo nang hindi mo hinihingi. Hindi ko pinag-uusapan ng makeup or damit. Hindi iyon ang punto. Ang ibig kong sabihin, kapag mahal ka ng babae, pinapansin niya ang sarili niya. Nag-iisip siya, paano ako magiging mas mabuting kasintahan? Paano ko siya mapapasaya? Ano ang kailangan kong baguhin sa sarili ko para bumuti ang relasyon namin? Hindi dahil may sira siya, kundi dahil sa pagmamahal niya, gusto niyang maging pinakamahusay na bersyon ng sarili niya para sa iyo. At ito ang kakaiba. Hindi niya ito sinasabi. Hindi siya nagpo-post ng self-improvement. Journey ko para sa mahal. Tahimik niyang ginagawa. Binabasa niya kung paano maging mas mapagpasensya. Iniisip niya kung paano hindi mag-overreact sa mga away. Kinokontrol niya ang sarili niya kahit galit na siya. Dahil alam niyang mas mahalaga ang relasyon kaysa sa ego niya. Yan ang stoicism sa pinakadalisay na anyo nito. Si Marcus Aurelius ay nagsabi, ang pinakamabuting paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng nagsakit sa iyo. At ang babae na mahal ka, ginagawa niya ito. Inaayos niya ang sarili niya, hindi dahil obligasyon kundi dahil desisyon. Pang-apat, nananatili siyang kahit madali nang umalis. Ito ang pinakamasakit na katotohanan, kapatid. Sa mundong ito, madaling umalis. Isang swipe lang sa dating app may bago na. Isang chat lang sa Instagram may kausap na. Isang gabi lang sa bar may kapalit na. Pero ang babae na mahal ka, nandoon pa rin siya. Kahit noong pinagselusan mo siya ng walang dahilan. Kahit noong sinigawan mo siya dahil sa stress mo sa trabaho. Kahit noong nakalimutan mo ang birthday niya. Kahit noong naramdaman niyang hindi ka na nagma-maintain ng effort. Nandun pa rin siya. Hindi dahil wala siyang pagpipilian, kundi dahil ang pagpipilian niya ikaw. Ikaw pa rin. Si Seneca ay nagsabi, ang mahirap na parte ay hindi ang magsimula. Ang mahirap ay ang magpatuloy kapag wala nang nagpupumilit sa iyo na manatili. At iyan ang ginagawa niya. Nananatili siya sa iyo. Hindi dahil kailangan kundi dahil gusto. At walang mas matinding pagmamahal kaysa sa pagpiling manatili kahit madali nang lumisan. Pero narito ang babala ko sa iyo. Huwag mong abusuhin ang katapatan niya dahil ang babae kahit gaano kanya kamahal, may hangganan. At kapag naabot na niya ang hangganan na iyon, kapag napagod na siyang manatili sa isang taong hindi man lang nakikita ang presensya niya, alis siya. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya babalik. Panglima, ini-imagine ka niya sa future niya. Ito ang pinakamalalim at ito ang pinakamatinding senyales.
Kapag ang babae ay biglang nagsasabi ng, pag nagkaanak tayo, o pag may bahay na tayo, o pagtanda natin, huwag mong baliwalan yon. Dahil ang babae, hindi basta-basta nagpaplano ng kinabukasan kasama ang isang tao. Hindi siya nag-i-imagine ng future na kasama ang isang lalaking hindi niya mahal. Kapag kasama ka sa mga pangarap niya, ibig sabihin, ikaw na ang bahay na hinahanap niya, ikaw na ang tahanan. At sa Stoicism, ang tahanan ay hindi yung pisikal na lugar. Sinabi ni Epictetus, ang tahanan ay hindi ang mga pader na nakapaligid sa iyo. Ito ang kapayapaang nararamdaman mo sa piling ng mga taong pinili mo. At kapag ang babae ay pinipili kang maging bahagi ng kinabukasan niya, sinasabi niya sa iyo na ikaw ang kapayapaan niya. Ikaw ang pinakamagandang bahagi ng bukas na iniisip niya. Kaya kapag narinig mo siyang magsalita tungkol sa kinabukasan, niyong dalawa, huwag kang tumawa. Huwag mong ipagwalang bahala. Makinig ka at ipakita mo sa kanya na siya rin. Siya ang kinabukasang pinipili mo. Kapatid, narinig mo na ang 5 bagay. Ngayon, tanong ko sa iyo, ginagawa ba ito ng babae mo? Kung oo, maswerte ka. Maswerte ka dahil may isang tao sa mundong ito na pinili kang mahalin. Hindi dahil perpekto ka, kundi dahil sa kanya sapat ka. At kung maswerte ka, gumawa ka rin ng aksyon. Hindi sapat na marinig mo ang script na ito at mag-nod ka lang. Hindi sapat na sabihin mong, o nga, tama. Kailangan mong kumilos. Si Marcus Aurelius, ang emperador ng Roma, ang isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kasaysayan, ay nagsulat sa kanyang dyaryo, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang dapat gawin ng mabuting tao. Maging isa ka na. Kaya simulan mo ngayon, pasalamatan mo siya. Hindi dahil may okasyon, kundi dahil nararapat. Sabihin mo sa kanya na nakikita mo ang lahat ng ginagawa niya. Sabihin mo sa kanya na mahalaga siya. At higit sa lahat pang ipakita mo, hindi sa salita, sa gawa. Dahil ang babae na mahal ka, hindi siya humihingi ng buwan at mga bituin. Humihingi lang siya ng isang bagay, na ikaw ang lalaking mahal niya, ay pumili rin sa kanya. Araw-araw, nang walang pagdududa. Yan ang stoicism sa pagmamahal. Hindi yung wala kang nararamdaman, kundi yung ang nararamdaman mo ginagawa mo. Ang pagmamahal mo pinapatunayan mo. Ang pinili mo ipinaglalaban mo. At kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, i-like mo ang video na ito. I-share mo sa kaibigan mong lalaki na kailangan marinig ito. At mag-subscribe ka na rin sa channel na ito. Dahil dito, hindi tayo naghahanap ng shortcut. Naghahanap tayo ng katotohanan. Salamat sa panonood.